Tiyempo naman po sa Araw ng Kalayaan kahapon ang pagtakas ng 5 pulis at 5 karpinterong naipit sa loob ng 21 araw dahil sa bakbakan ng militar at grupong Maute sa sentro ng Marawi. May ulat on the spot si Emil Sumangil. Emil? Connie, sa ilalim sa debriefing anumang oras mula ngayon, ang 5 pulis na nakaligtas, kasama na dyan yung 5 iba pang karpintero na naipit sa bakbakan mula nang sumiklab ang Marawi Siege noong May 23rd. 5 miyembro ng Philippine National Police na naka-assign sa Community Police Action Center dito sa sentro ng Marawi City na una nang iniulat na kabilang sa mga nawawala mula nang sumiklab ang bakbakan noong May 23. Ang nakaligtas at ngayon nasa kamay na ng puwersa ng gobyerno. Kasama nilang nakalabas sa conflict zone ang 5 karpinterong kanilang nakasamang naipit at mistulang nakulong sa loob ng isang bahay na nasa harapan daw mismo ng isang bahay na ginawang detachment ng Maute Group. Alas 3 ng hapon nakalabas ng bahay na nasa area ng Mongkado, Kadingilan ang mga biktima na nagsimulang maglakad at tumakbo alas 3 kahapon hanggang sa makarating sa Tactical Command Post ng PNP dito sa Amay Pakpak alas 7 kaninang umaga. Sa loob ng halos 21 araw, kahapon lang daw nakatiempo ang mga biktima matapos na lumisan sa pwesto ang mga miyembro ng Maute na nakaposte sa labasan makaraang magpaulan ng bomba ang mga eroplanong pandigma ng Philippine Air Force. Sa kanilang pagtakas, naglagi pa sa putikan, talahiban at sa kung ano-anong pagsusuotan ng mga biktima para makapagkubli. Humantong pa raw sa puntong inabutan sila ng ilang pang miyembro ng Maute malapit sa Bangulo Bridge at dito sila pinutukan. Kaya sugatan ng 2 sa mga karpintero at 1 pulis pero buti hindi sila napuruhan. Samantala dinala na sa ospital ang mga nakaligtas para suriin ang kanilang medical condition. Sasailalim sila sa debriefing bago sila ihatid sa kanilang mga tirahan para makapiling ang kanilang mga mahal sa buhay. Dagdag ko lamang, Connie, sa Malacanang press briefing na pinangunahan ni Secretary Ernesto Abella, umabot na raw sa 26 ang bilang ng mga sibilyan na napapatay ng Maute Group. Connie. Yes, Emil, matanong ko lamang, yung 5 pulis na naipit din, sila ba ay dineploy doon o talagang naipit lamang at nagkataong naroon nung nagsimula itong gulo? Noong kubkubin ng mga miyembro ng Bounty Group ang ilang bahagi ng Marawi City noong May 23, sinasabi ayon sa investigasyon ng PNP ARMM na naipit itong 5 pulis na ito dahil doon sila naka-assign sa Community Police Action Center. Ito yung matatagpuan sa sentro ng Marawi, malapit sa City Hall. So noong pumasok daw ang grupo ng Bounty Group dito sa Marawi City, isa sa mga kinubkob ay yung COMPAC, yung Community Police Action Center na yan, at sa kalip na pawalan itong 5 pulis na ito, sila ay hinold at pinatigil doon sa bahay na binabanggit kung saan sila tumakas. Sa mga oras na ito, Connie, nasa likuran ko yung Tactical Command Post at dito sila dinala bago dalhin sa Police Provincial Office ng Lanao del Sur kani-kanina. Connie. Emil, papaano daw ang kanilang naging kalagayan in terms yung sa kanilang pagkain, pag-inom? 3 linggo rin ito Emil, no? At nakikita natin doon sa kanilang paglakad parang nanghihina talaga. Noong una, Connie, hindi sila nahirapan para makadiskarte ng pagkain dahil mayroon pang nakapagsusupply sa kanila mula doon sa sinasabing isang opisyal ng barangay na mga delatang sardinas. Pero hindi raw nagtagal, makaraan ng ilang araw mula nang sumiklab ang bakbakan dito sa Marawi. Nawala ang barangay official na ito at dito na sila dumiskarte paano may tatawid ang araw-araw. Isa sa mga binabanggit ayon sa kwento nitong mga pulis na ating nakapanayam, kabilang na yung 5 karpinterong iba pa, ay kanin lamig at asukal, asin, humantong pa sa karton na binasa ang kanilang kinakain para maitawid lamang ang gutom. At kung makikita mo nga kanina doon sa video ay hinang-hina itong 5 pulis na ito, pati na yung 5 karpintero. Hindi lang sila, Connie, makakuha talaga daw ng tiempo kaya nagtagal pa sila ng halos 20 araw dito sa loob ng conflict zone bago tuluyan silang makakuha ng tiempo alas 3 kahapon at makaligtas nga at mapunta dito sa Tactical Command Post ng PNP kaninang mag-alas 7 ng umaga. Connie. Well, magandang balita ito, at least ligtas na sila at nasa maayos na kondisyon na ang 10 yan na nakatakas nga. Maraming salamat, Emil, sa iyong update at ingat kayo dyan.